Welcome back sa aking channel. Liza Soberano isiniwalat na biktima ng pang-aabuso noon trinato na parang hayop, pinadila pa ng dumi ng aso gamit ang dila noong nasa murang edad pa siya. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Marami nga ang nalungkot at naluha sa ibinahaging kwento ng buhay ni Liza Soberano noong kabataan niya, na halos lahat daw ng pagdurusa at paghihirap ay pinagdaanan niya noong naninirahan pa siya sa Amerika. Inamin niya na lumaki siyang walang magulang, nakaranas din siya ng matitinding pangmamaltrato mula sa mga taong kumupkup sa kanya mula nang mapalayo sa kanyang magulang. Ito ang isa sa mga ibinahagi niya na pinakamadilim na parte ng kanyang buhay nang tumira siya sa Amerika. Sa unang bahagi ng video ay inalala ni Liza kung paano siya noalay sa kanyang parents na sina Jacqueline at John na nagkaanak sa mura nilang mga edad. Aniya, one thing common is they were so misguided. When I was born, these two kids, they were just two children, they were working multiple jobs to make ends meet, they were kind of like this Bonnie and Clyde duo. Aniya, nalulong sa ipinagbabawal na gamutang ina habang ang ama naman ay nasangkot sa mga illegal na gawain, at restraining order violation bago ito napa-deport pabalik ng Pilipinas. Naiwan si Liza sa pangangalaga ng ina pati na ang nakababatang kapatid. Dito na mas lumala ang buhay nila lalo na nang magkaroon uli ng karelasyon ang kanyang nanay, na nagngangalang Michael na talagang sobrang sama daw ng ugali. Aniya, there was a moment where he had stolen a minivan from off the street and then he took me, my mom, and little brother and I was probably 2 at the time and my brother is 1. Nang magtangka raw siyang tumakas pero nahuli siya ni Michael kaya galit na galit sa kanya ang ina. Sabi pa ni Liza, kapag daw wala ang kanyang nanay ay sinasaktan siya ng ama-amahan. Hanggang sa i-report na ng ina niya ang karelasyon nito sa mga pulis at maaresto, pero hinuli rin ng otoridad ang nanay ng aktres kaya napasok silang magkapatid sa foster care. Makalipas ang ilang buwan, mula sa kanilang foster family ay lumipat si Liza at ang kapatid sa bahay ng high school friend ng kanyang nanay na si Melissa kung saan mas naging miserable ang kanilang buhay. Sa una daw ay maayos ang pakikitungo, subalit nang tumagal ay lumabas na ang kasamaan ng ugali nito. May pagkakataon pa daw na habang nanunood ng movie kasama ang pamilya isang beses sa isang linggo, ay siya lang daw ang kasali dahil siya daw ang family dog. Tinatawag siyang literal na aso ng pamilyang kumupkup sa kanya. Kailangan niya rin daw umupo na parang isang malaking curtain sa likod ng sofa at talagang uupo ako doon na parang aso. At ang mas masalimuot pa dito, nang tumai daw ang aso sa carpet, ay tinawag siya ng anak ng kaibigan ng kanyang nanay na kumupkup sa kanya, at pinalinis sa kanya ito, pero hindi gamit ang kamay o anumang mga gamit na panglinis, dahil sinabing dila ang panglinis niya dito. Kaya naman wala nang nagawa si Liza. Kaya naman nilinis niya ito, at ang masakit pa dito, ay ninudngud pa siya sa dumi ng aso. Nakatakas lang ang magkapatid sa malaimpyernong lugar na yun nang madiskubre ng isang social worker ang ginagawang pang-aabuso sa kanila. Kasunod nito, pinauwi sila sa Pilipinas para sa bahay na ng kanilang tunay na tatay manirahan dahil sa health condition ng kanilang lolo at lola. May sarili ng pamilya ang nanay nila nung panahong yun. Sa una ay tutol siya dahil hindi niya akalain na pupunta siya ng Pilipinas, at titira sa tunay niyang ama. Noong una ay hindi siya komportable, at ayaw niya sa kanyang ama, subalit kalaunan ay naging maayos naman ang lahat at maganda ang naging pagtrato sa kanya at minahal sila. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi niyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po.